157,000 subscribers. 905 views. Mahigit 99% sa mga subscribers ni Josh Pint ay nawalan na ng gana sa pagsubaybay sa mga videos na kanyang pinapalabas. At kahit na puno ng mga pagsuporta ang comment section ng kanyang mga videos, stating na di man palaging panalo, importante di ka sumuko. May iilang mga comment din naman na nawawalan na ng gana sa kanya. Nag-unsub na din ako, Paps. Wala na kasing substance content mo para sa akin eh. Pero tuloy mo lang, huwag kang susuko. Tila ba'y sa bawat video na kanyang pinapalabas ay nawawalan nito ng mga subscribers. At bakit halos sa bawat platform ay pinag-uusapan ng kanyang pangalan, always asking the same question, kung ano bang nangyari kay Josh Pint matapos itong mag-resign bilang video editor ni Kong TV. Ako nga pala si AC at sa video ito tatalakayin natin kung ano ang nangyari sa dating video editor at miyembro ng Team Payaman matapos itong umalis sa grupo ni Kong TV. Si Joshua M. Pintero, o mas kilala sa pangalan na Josh Pint, ay dating editor ni Kong TV na nag-resign noong February of 2021. Ngunit paano nga ba humantong ang lahat sa ganito? Paano nga ba siya naging editor ni Kong TV? At higit sa lahat, ano ang dahilan kung bakit nag-resign ito? Nagsimula ang lahat noong taong 2018 nang in-upload ni Kong TV ang isang video titled Editor Challenge, kung saan ayon pa sa kanya, magsasagawa daw ito ng editing challenge at kung sino man ang mananalo ay magkakaroon ng 15,000 pesos cash prize at magkakaroon ng opportunity na mag-edit ng kanyang mga videos. Number 4, magiging editor ko siya. Yes, na merong sahod. Tama. Pinaliwanag din ito kung bakit halos walang editing makikita sa video na kanyang in-upload. At yun ay dahil ang video pala na ito ang magiging blank canvas. The reason why this video is so raw, kung may papansin nyo, wala siyang kahit anong klaseng edit. Simply because, ngayon, I have an announcement to make. Naghahanap po ako ng editor, number 1. Number 2, ito mismong video na to yung i-edit nyo. Hindi lamang ito ang kauna-unahang beses na sumali si Josh Pint sa isang challenge ni Kong TV. Dahil sumali na din ito dati sa isang challenge na kung saan mamimigay ito ng laptop kung sino ang mananalo. And sadly, hindi siya ang nanalo dito. During those time, no, hindi ko in-expect na yung channel ko isasabog na lang ng dahil sa pa-contest ni Idol Kong TV na ito. At ito yung entry ko. At ito yung nanalo. Natalo man, pero huminto ba ako? Siyempre hindi. Kasi yung goal ko ng 2018 ay maging kilala yung channel ko sa content na ginagawa ko at sa editing na pinapamalas ko. So hindi man ako nanalo ng laptop nun, napanalunan ko naman yung puso ng madla. Kaya nung dumating ang araw na kung saan naglabas na naman ito ng panibagong challenge, sinigurado talaga ni Josh Pint na sa panahong ito ay siya na ang mananalo. Kaya nag-edit kaagad ito ng kanyang entry video habang kinukunan ng vlog ang mga struggles na kanyang hinaharap habang ginagawa ang video na ito. Ngayon, may pagsubok akong dinadaanan ngayon. Sira ang aking hard drive. So, ito ang nangyari ngayon, no? Chinap-chop ko na yung laptop na nandito. And di ako makapag-edit sa ngayon. Napaka-precious na ito. Huwag kang masisira, please. Ha? May paligsahan tayong sasalihan. Makianib ka sa akin ngayon, no? Babalikan ko kayo mamaya. Tignan natin yung update kung masasalba ko ba yung mga files na nandito. Maayos ko ba yung laptop na yun? Makakamit ba natin yung challenge na pinapagawa ni Kong, no? At kahit na nagkaroon ito ng maraming pagsubok para lamang ma-edit ang video na isasabit niya sa editor challenge ni Kong TV, nagbunga naman din ang lahat ng paghihirap na ito dahil nung in-upload ito ni Josh Pint noong August of 2018 ay bigla na lamang nag-viral ang video na ito. So nung in-upload ko yung entry ko, hindi ko ina-expect na magbo-boom out to at saka aabot to ng 100k views. My God, hindi ko ina-expect yon. Makalipas lamang ang isang linggo ay na-notice na kaagad ito ni Kong na kung saan naman makikita natin sa may bandang 18 minutes and 24 seconds ng vlog ni Henrik Alcantara na pinamagatang eto na. Josh Pin, shoutout sa'yo. Nakita ko na edit mo, tol. May pag-asa, tol, pero may mga kalabang ka din, tol, eh. Titigan natin, ha. Pero, yun lang. Power sa'yo, brother. Peace. Hanggang sa nabanding ang araw na kung saan nagkita na nga silang dalawa ni Kong TV at nagsimula na nga itong mag-edit ng kanyang mga videos. At ang kauna-unahang video na kanyang ginawa ay pinamagatang Alerto. Whoops, no. Prank yan ni Junjun. Samantala, meron dumadating mga kaibigan. Ayan, yan o, yan. Ito yung pinakaamo sa lahat eh. Nang maging official video editor na nga ni Kong TV si Josh Pint, napag-usapan na din daw nilang dalawa kung saan papunta ang kanyang career kung dumating man ang araw na umabot ito sa 100,000 subscribers at 500,000 subscribers. Kung saan naman ayon pa sa kanya, May napag-usapan kami bago mag-2019. Napag-usapan namin yung mga magiging future plans ko kasi hindi naman daw lagi editor na lang ako. Like, paano yun kung 100k na daw ako? Editor pa din niya ba ako? Sabi ko, yes! Oh, editor pa rin ako
ako. Paano pag 500,000 na yung subscribers ko? Magiging editor pa din ba daw niya ako? At sabi niya, hindi naman daw pwedeng ganun. Kasi yun yung time na napag-usapan namin na darating yung punto na hindi na lang daw ako editor at alam niya na mag-grow ako sa sarili ko to be a content creator myself. Ang pagiging YouTuber, wala sa editor yan. Nasa content creator yan. Mayroong 890,000 subscribers si Josh Pin sa panahong ito. 390,000 subscribers more kaysa sa napag-usapan nila. Kaya noong February 20, 2021, he uploaded a tweet with a caption na "Hello Team Payaman, gang gang," attaching 3 photos. Isang picture nilang dalawa ni Kong at dalawang message stating na "Salamat for working with you for 2.5 years. Edited 160 plus videos and countless laugh trip moments. All things must come to an end. And sadly, we need to press on and move forward. Kahit na ako ay mag-resign ngayon, I hope may napalaganap kaming adhikaing maganda at legasiyang tatatak sa madla. Mamimiss ko ang mga pang-trip ko sa iyo sa video, Apple Fast Frames, side comments, memeing out everyone sa vlog, at kung ano-ano pang kasyungahan na pwedeng kalagyan. Syempre, di ko naman kayo iiwan nang di pa nakakakuha ng PID 2. At kahit anong alalay ay gagawin ko bago ako umalis as editor by the end of February. Ito ang naman ng tweet ni Josh Pin. Pinapahiwatig sa mga tao na opisyal na itong magre-resign bilang editor ni Kong TV. At dahil din sa tweet na ito, nagbukas ito ng panibagong mga katanungan mula sa mga fans ng Team Payaman. At isa na dito ay kung bakit nga ba ito nag-resign. Kaya he decided na mag-release ng isang video na naka-private na ngayon addressing this issue. At ayon to sa kanya, kaya daw ito nag-resign ay dahil habang nag-e-edit daw ito ng mga videos ni Kong ay hindi daw niya mapigilang ma-stuck sa isang cycle na paulit-ulit. Edit, magkakaroon ng creative block, tapos stress. He also stated sa video na ito na, "Let's just say I want something more to happen sa akin, especially sa aking career. Though it's been fun working with Kong TV for 2 years, but I have this feeling that I can do something more, and that is to be a content creator." Burnout din siguro ang main reason kaya ito nag-resign. Dahil ayon din sa statement nito sa isang podcast na ang pag-trim pa lamang daw ng mga raw videos ni Kong TV ay umaabot na daw sa mahigit 18 hours. So ilang oras mo ini-edit yung vlog ni Kong? Ang trimming, inaabot ako 18 hours. 18 hours! Hindi siya joke hindi siya joke. Isa ito sa mga pinakamahirap na desisyon na hinaharap ni Josh Pin sa panahong iyon. Ngunit buti na lamang ay hindi siya nag-iisa sa labanan na ito dahil marami ding mga content creators ang sumusuporta sa kanya. With Gloco stating na, "Really excited for what you're gonna do, bro. Following the stuff you post and seeing your personal opinions, I could only imagine the potential of what you could dish out for us. All the best, my dude." Talaga namang maraming mga tao ang supportive noong umalis ito sa Team Payaman. Ngunit hindi inaasahan ni Josh Pin na ang kasiyahan pa lang iyon ay bigla na lamang mapapalitan ng katahimikan pagkatapos lamang ng ilang mga buwan. Guys, ngayong araw, meron siyang almost 1 million subscribers Malapit in na. YouTube. Oh, the fall of Josh Pin talaga. Miski yung mga vlogs ko na nandun sa 127 gig. Ayan o, format. O, di kami play safe. Hindi siya maliit, di rin siya malaki. Pero sabihin nyo kung maliit siya, sana hindi na kami nag-stay. Exactly. Yan yung Gets? magandang sagot dyan. Isang taon lamang makalipas matapos mag-resign si Josh Pin bilang editor ni Kong TV at umalis sa Team Payaman. Nandito naman din ang paunti-unting binabalik ng mga tagahanga nila at sa bawat video na kanyang pinapalabas ay paunti-unti nang umaalis ang mga tagahangang ito. 879,000 subscribers, 7,200 views, 3,700 views, 2,300 views, 1,100 views. Mga papito, ito na ulit yung catchphrase na ngayon ko lang nagamit after taking a year off dito sa channel na ina-anxiety akong mag-post ng kahit anong video. Di na masaya eh. Kung ayaw nyong mapakinggan yung rant ko, pwede kayong pumunta dyan sa, ayan, diyan na ako magsisimula magkwento ng mga nangyari sa akin from the past years. Mga 3 taon ko din halos na ipon to. So, Kung sunod-sunod ang swerte na dumating kay Josh Pin pagkatapos nitong maging editor ni Kong TV at sumama sa Team Payaman, kabaliktaran naman din ang dumating sa kanyang buhay pagkatapos nitong umalis dito. ito yung panahon na nawalan ako ng deal sa streaming. Iniwan ako ng pinagtatrabahuan ko sa ere, staring bankruptcy right into its face, and where my mental health is at its low. Minalas na nga ako sa trabaho, karera, at
pera. At mukhang sa buhay pag-ibig rin, kailangan ko rin yatang dumanas ng sakit. Di ko rin alam kung anong dahilan kung ba't nandito pa ako. Sobrang malas ko sa lahat ng aspeto na pinangahawakan mo. Basag-basag na mental health, palpak na karera sa YouTube, nangangayayat, walang trabaho, bankrupt, gipit, pinagpalit sa malapit, in short, isang malaking talunan. His channel is indeed dying. At walang magawa si Josh Pint dito kundi panoorin ang mga views at subscribers ng kanyang channel na dating umaabot sa mahigit 100,000 views na ngayon ay unti-unti nang bumababa sa bawat araw na dumadaan. Ano nga ba ang nangyari? At bakit biglang bumaba ang mga taong nanonood kay Josh? Bakit ang isang minamahal dati na miyembro ng Team Payaman na puno ng suporta noong umalis ito ay bigla na lamang naglaho? Josh Pint, ayun yung pinakasikat na ngayon Editor? Oo naman, sino pa ba? Pag sinabi mong Josh Pint, editor, Ni? Kong TV. Yun! Mayroong mahigit 19,000 subscribers si Josh Pint nung nanalo ito sa Editor Challenge ni Kong TV. Meaning, mahigit 99% sa mga taong nakasubscribe sa kanya sa puntong ito ay mga fans ng Team Payaman. More specifically, mga fans ni Kong TV. Though marami nga ang mga taong interested sa kanya, hindi naman ito mangyayari kung hindi naging branding ni Josh Pint ang pangalan na video editor ni Kong TV. Kaya nung dumating ang araw na kung saan natanggal na ang branding na ito, paunti-unti naman ding umaalis ang mga fans na ang habol lamang sa kanyang channel ay dahil video editor ito ni Kong TV. Dahil yun lang naman ang habol nila sa kanyang channel, ang pagiging associated nito sa Team Payaman. Ganito ang state ng YouTube channel ni Josh Pint sa taong 2023. 9 months walang upload, halos hindi na umaabot ng 5 digits ang views, random vlogs lamang ang pinapalabas, at higit sa lahat, puno ng question kung nasaan na ito ngayon. Yun ay dahil mayroon pala itong ibang pinagkakaabalahan. Inilaan ko para sa akin. Taon na ginawa kong pahinga. Taon na mas pinakinggan ko yung sarili ko kaysa sa ingay ng madla. Taon na mas inuna ko ang sarili kong kapakanan. Wala sa pag-ehersisyo, sa pag-alaga sa mental state ko, medication, self-care, and self-improvement. Ito na yata yung taon ko na panay side quest. Kasi nandito ako para magbalita ng sunog, makipag-collab, mag-TikTok, mag-guest sa podcast, maging extra sa commercial, at kung ano-ano pa. Kaya kung kinakailangan kong bawasan yung paglalagay ko sa social media at iwan yung YouTube ko ng tuluyan, ginawa ko. Dahil di na tayo nagbibigay ng saya sa akin eh. Kaya pinagpaliban ko muna. Sa buong taon ng 2023, kinalimutan muna pala ni Josh ang mga pangyayari at kamalasan na dumating sa kanya. At sobrang proud nitong sabihin sa mga tao na malaki ang improvements na nangyari sa kanyang buhay, career, at lalong-lalo na sa mental health nito. With comments supporting him stating na, hanggang may naniniwala sa iyo idol, kaya pa yan. Proud of you Boss Pint, ikaw isa sa paborito ko sa Team Payaman Kongdo days. I love your humor always. The last tip is the realest, don't let others know your next move. Pero little did his viewers know na ang inspiring phrase pala na ito ang mismong bagay na susuwayin ni Josh Pint pagkalipas ng isang taon. Till done, tell none. Ito lamang ang tweet na in-upload ni Josh Pint sa kanyang Twitter account noong January 4, 2025 na kung saan naman sinaadi niya ito nung in-upload niya ang isang video titled Banse. Second to the last, kung may plano ka, sa'yo na lang muna. O, sarilihin mo na lang muna. Huwag mo nang pagsabi kahit kanino. Ngunit tila ba sa bawat pagkakataon na gumagawa ito ng video, hindi nito mapigilang maglabas ng mga empty promises sa kanyang mga audience. Either stating na maglalabas na ito ng daily vlogs o kaya naman may mga malalaking plano daw ito disguised as a statement na para daw ito sa kanyang sarili. I made my promise kahapon sa video ko na mag-post ako ng video ngayon, I'll stick it as a habit. Ang paraan ng pag-gising ko dun sa tulog na YouTuber na yon, pag-post ng mga ganitong videos, siguro every other day or every day. Huwag kayong mag-alala, may direction tayong pupuntahan at gulatan na lang sa mga mangyayari. I think I will be needing a darker shade of shades because the future is looking very bright. Pero don't worry, darating ang araw na tatalas din yan. Magugustuhan nyo na rin yung makikita ninyo. Pero asahan nyo na darating din yung time na tatalas din ulit tayo sa paggawa ng video. Actually, hindi ko alam kung anong next plan ko. But this one
It fires me up so bad. Na-miss ko yung inner child ko gustong pumartner sa akin. And this is the part where we dive in head first. At totoo din yung kasabihan na the magic that we're waiting for is in the work that we're avoiding. Kaya nagresulta ng pagkapansin ng iilan sa kanyang mga taga-suporta na parang paulit-ulit na lamang nila itong naririnig sa iilang mga videos pero wala naman silang progress na nakikita, with them stating na parang napanood at narinig na namin to sa iyo. What if this time gawin mo na lang din yung audience na ang magsasabi na ang tindi ng comeback ni Josh Pint? Kasi yung pag-a-announce ng ganito parang naghahabol ka lang ng cheap dopamine hits, pero after posting parang wala na naman. Na kung saan naman sinagot din ni Josh Pint ng, I mean, I'm not doing this for everyone, I'm doing this for me. Kung titingnan din natin ng maayos, makikita natin na totoo naman ang binitawang comment ng isa sa kanyang viewer dahil halos sa bawat video na ina-upload nito ay mayroon itong pinapalabas na empty promises patungo sa kanyang mga audience. At sa bawat upload din, patuloy naman ang suporta ng mga audience na ito sa kanyang mga goals, with them stating na, never skip Papito's video. You know, comeback is real. Good luck, Pint. Ganitong mga video nagpapagana sa amin eh. Keep it up, pre. Ganito mostly ang makikita mo mga comments sa bawat video na nilalabas ni Josh Pint. Mga audience na umaasang dumating ang araw na matupad ang mga statements na binibitawan nito. Ngunit talaga namang may iilan din sa mga audience na ito ang nauumay na dahil puro na lamang ito salita at hindi nila nakikita ang mga progress sa mga planong ito. Pero just when you think na ito lamang ang mga bagay na napapansin ng kanyang mga manonood, may ilang mga bagay pa pala itong napapansin. Worked with him before. I resigned sa company na yon. Ang masasabi ko lang, he's not professional na katrabaho. Not really a fan of Kong's vlogs pero kaming mga ka-team niya, the managers and even the CEO, sumasakit ulo sa kanya. So most likely, sila din with him ganun ang na-experience. Would always blame one of our co-workers sa mishaps na siya ang gumawa but never siya nagka-self-awareness moments. Add ko na lang din na pinagmumura niya yung CEO namin after siya ma-let go for poor performance and behavior. Hindi tayo sigurado kung ang imahe ba na ito mula sa isang video ni Josh Pint na pinamagatang Banse ay konektado sa sinasaad ng Reddit user na ito. Dahil makikita din natin sa larawang ito ang pagmumura ni Josh Pint nung masisante ito sa trabaho. Sinundan din niya ito ng, also kahit umalis na siya kina Kong at tinatrash talk niya, sila pa din convo starter niya kasi none of us sa agency gave a about PP. Kaya naman nireplyan din ito ng isang Reddit user, stating na, OMG, what an ungrateful bitch. Hindi niya maa-achieve yan if it weren't for Kong. Tas tinatrash talk pa? Curious tuloy ako sa mga sinasabi niya about TP. If that's the case, di na pala siya nakakaawa. Na-sense ko rin na may something off sa kanya. The talent is there. Pero if kupal ugali mo, di ka magtatagal kahit saan. Marami ding mga tao ang nakakapansin na noong kanila Kong TV pa daw itong nagtatrabaho ay parang nagiging mayabang daw ito. At karamihan din sa mga taong ito ang nag-iiwan ng comments stating na may off daw sa vibes ni Josh Pint. Pag pinapanood ko all vlogs ni Kong, siya talaga medyo off ang vibes among them. May mayabang factor talaga siya. And yes, very cringe. Masyado niyang ginagawang personality ang pagiging editor ni Kong TV. Napasearch tuloy ako sa YT niya. It's not doing good. Noong April 23, 2025, naglabas ng isang question and answer video si Josh Pint na pinamagatang, sige, sasagutin ko na to, na kung saan once again sinagot na naman nito ang mga tanong kung bakit ito umalis bilang video editor ni Kong TV. At gaya na lamang noong unang video na kanyang pinalabas, ganoon pa rin ang natatanging sagot niya dito, with reasons gaya ng burnout at gusto nito maging isang content creator. Burnout ako at ayoko na. And feeling ko, I am not doing well kasi mataas na expectation nila Kong sa akin and I don't think I can do it anymore. Real reason ko kung bakit din ako umalis is I'm so burnt out na most of the things that I wanted to do is hindi ko na nagagawa. Hindi na po ako makapag-post ng videos ko sa YouTube. Yun din po. And feeling ko, hindi ko hawak yung oras ko. Ibig sabihin ba nun, tamad ako? Hindi. Ibig sabihin lang nun, hindi ko na po nagagawa yung gusto ko. Parahanhin ko yung 100K kung kinabukasan gusto ko naman ng
It was never my plan na mag-edit para kay Kong. Pero bakit hindi? Bakit hindi tayo mag-edit, di ba? My real plan was to be a YouTuber myself. And still, tinatanong pa rin ng karamihan sa mga tao kung worth it ba ang pag-alis nito bilang video editor ni Kong. With comments reading, hindi nag-grow as editor. Gusto mag-grow as YouTuber, sabi mo. Let me ask, alin sa dalawa yung nag-grow ngayon? Habang ang iba naman ay nauumay na din sa paulit-ulit na tanong na iyon, stating na, sana Boss Josh, last na tanong na yan. Kasi di okay na paulit-ulit na mag-explain kung bakit ganyan, ganito. Hindi sila makamove on. On my side kasi, 2025 na. Moving forward na tayo sa kung ano ang gusto natin sa buhay. Noong gusto na nga sana mag-move on ni Josh Pin sa video na ito at maglabas na daw ito ng video tungkol sa Valorant kinabukasan, Dagdag mo, Valorant. Yung dahilan kung bakit din ako nag-resign. That will be our topic for tomorrow. bigla na lamang nagulat ang kanyang mga audience dahil sa pag-upload nito ng video habang umiiyak, stating na emotionally weak daw ito sa araw na iyon. I'm quite messed up right now. Hindi ko ma-post yung Valorant video for today kasi I'm not feeling well. I'm just posting this video para at least alam ko I'm doing the dailies. Yay! See you tomorrow. Bukas talaga yung Valorant video. I'm literally sorry. I'm so weak today. I'm emotionally weak today. Whatever it is, Pin, kasama mo kami. Update mo kami, bro. Puno nga naman talaga ng mga katanungan ang mga pangyayari sa buhay ni Josh Pin ngayon. At tila ba ay hindi talaga satisfied ang mga tao sa bawat sagot ni Josh na ang dahilan daw kaya umalis ito ay dahil sa burnout, stress, at gusto nito maging content creator. Isa na din siguro sa mga dahilan dito ay dahil marami itong pinapalabas na hints sa kanyang mga posts na nagpaparinig sa isang specific na tao o kaya naman isang grupo. January 1, 2025, Josh Pint uploaded a tweet sa kanyang Twitter account stating na, New Year, same me. Bakit? Hindi naman ako yung problema. At nung na-bring up ito ng isa sa kanyang viewer, ang sagot lamang niya dito ay, Sa totoo lang, oo, hindi naman talaga ako may problema. Ikaw, par. Di mo ba nakikita yung sarili mo nung kinoment mo to? Ako yung nakikita mo na may pinakamababang lipad sa lahat ng taong pwede mong pagkumparahan na may mataas ng lipad. Pero nakumpara mo ba yung sarili ko sa'yo? Na may mataas ka bang nilipad? also stated another hint sa isang rant video nito titled, Hindi na monetize ang channel na ito, stating na mayroon pa rin nasasabi ang mga tao kahit nawalan ito sa Team Payaman. Kasi imaginein mo nung nasa loob ako ng Team Payaman, may nasasabi, nung umalis na ako, may nasasabi pa din. Hinting na parang ang mga audience ng Team Payaman ang naging dahilan kaya umalis ito sa kanilang grupo. Whether it is dahil sa constant bashing, kaya naman ay dahil sa pag-trash talk ng mga taong ito sa kanya, hindi talaga natin may tatago na kahit naglabas na nga ng rason si Josh Pin kung ano ang dahilan at bakit ito umalis sa Team Payaman, marami pa rin nakakapansin na parang mayroong problema between Josh Pin at Team Payaman. Hindi lamang natin alam kung sino sa kanila ang totoong may problema. Noong March 8, 2026, naglabas ito ng isang TikTok video with the caption na, Oo sana, kaso ngayon, no na. Closing this chapter and all good na ako. Habang nagre-reply sa isang comment na nagtatanong ng, Pag pinabalik ka ni Mosing, accept mo pa ba? Real talk lang na sagot na kung saan naman ipiniliwanag ni Josh Pin ang panibagong pangyayari nung naghahanap ng bagong video editor si Lokong TV. He stated na, Ang reason kung bakit ako umuo nun nung time na yun is wala akong trabaho for 2025, buong 2025 kasi na-lay off kami sa work ko noon. Buong taon akong naghahanap ng work noon, wala talagang pumapasok sa akin. But which is, I'm thankful kay God noon kasi even though na wala akong trabaho for about a year, He was able to provide for me. It's just so na parang buong taon, sabi ko sa sarili ko, ano to, wala pa rin akong work. So parang kahit ano na lang siguro, sige, patulang ko na. Ngunit nagdadalawang isip daw ito na kahit daw malaki ang sahod, madadamay na naman daw ang kanyang mental health. Pero dahil nga wala daw itong trabaho sa panahong iyon, kinailangan daw itong pababain ng kanyang pride para lamang magkapera. Oo, paldo naman ako, pero masira ulit yung mental ko. At the same time, hindi, okay lang yan, balik tayo. Ang nasa isip ko na, okay lang yan, balik tayo naman kasi tawag dito, may pera naman ako. So, pag na-stress ako, shopping lang ako, bili lang ako ng bala ng Nintendo Switch or magpa-therapy lang ako. Ganun lang kadali, di ba? Secondly is, magiging pulutan na naman ako ng tao. Yan yung gustong-gusto nung ilan sa mga nag-aabang sa akin. Na pag bumalik ako doon, ang sasabihin lang din nila,
nag-forward sa akin, saan ka nilagay nung pride mo, di ba? He also stated sa video na ito na sana mag-move on na daw mga fans ng Team Payaman sa mga pangyayari dahil 5 taon na daw ang lumipas simula nung nag-resign ito. Hindi ko binoburn yung bridge ko. It's just so na ang daming fanatics na tanga. Can't you guys grow up? No? Taon na po yung binilang. 5 taon na. Siguro kung may anak ako, 5 years old na siya ngayon eh. Hindi lamang ito ang natatanging concern na sinabi ni Josh Pin sa kanyang video dahil sinaad din ito na bakit di daw siya kayang ipagtanggol ni Kong para malinis ang kanyang pangalan at para hindi na siya dadadin ng mga comments mula sa mga fans ng Team Payaman. Di naman nila ako ipagtatanggol. Napagtanggol nila si Mayor TV, napagtanggol nila yan, si Keng over sa public. Oo, malinis yung pangalan. And ako lang yung umexit doon ng ang pangit ng exit ko na mukha akong non-trader. Mukha akong, basta, ewan ko kung anong picture yung na-paint sa akin doon. That's why I need to share this. Wala nang ibang magtatanggol sa akin. Ako lang eh. And to finish it all up, para sagutin ang tanong kung babalik pa ba daw ito sa Team Payaman, ang sinagot lamang ni Josh Pint dito ay To re-answer the question, oo sana kung nag-follow up. Pero hindi na nag-follow up, man. Pero kahit ng punto lamang ng video na iyon ay ang pag-address sa tanong kung babalik pa ba siya ng Team Payaman at kung bakit di daw pinagtatanggol ni Kong ang kanyang pangalan, ang nakikita lamang ng mga tao sa video na ito ay na-butthurt daw si Josh Pin dahil hindi daw nag-follow up si Kong TV sa kanya, stating na nag-resign siya cause gusto niya mag-solo pero nag-flop siya. Akala niya kasi mabubuhat siya ng mga TP fans tulad ng ibang TP members na may mga solo career. Mukhang butthurt siya kasi nakapag-VC daw sila. I don't know if sinabi ni Kong babalikan siya pero hindi naman daw bumalik and the way niya sabihin, butthurt talaga siya. Kaya sinundan na naman niya ito ng isang TikTok video stating na Uulitin ko hindi ako galit sa kanila. Nag-usap nga kami, nag-video call nga kami, di ba? Ang kinakagalit ko is yung fans, di ba? Like, pagpahingayin nyo naman ako, di ba? Hindi ako galit sa kanila. Meron akong frustration. Ang frustration ko nga, ang sinasabi ko, sana napagtanggol ako tulad ng paano nila pagtanggol si Mayor TV dati or paano nila ipagtanggol si Keng kapag may mga nasabing kung ano sa mga videos. Yun lang naman. Galit na ba ako nun? O tanga lang talaga yung pang-intindi ng ilan? Noong March 22, 2026, Nico David started a live stream pointing out this issue and giving his own opinions nang bigla na lamang nag-comment si Josh Pint sa may bandang 39 minutes and 46 seconds, stating na, summary, nakakagalit yung ilan sa fanbase, not TP itself. Frustration ko lang is parang hinayaan lang ako maprito sa fanbase at di ako nabigyan ng graceful exit. Other than that, good sila sa akin. Sinundan niya na naman ito ng tanong kung hindi ba sila nag-part in good terms nila Kong TV. Not in the right normal state, yun lang. Okay, so you did not part with them on good terms, correct? Na kung saan naman sinagot din ni Josh Pint ng I'd say yeah, at least for me. I don't know with them. At nung dumating na ito sa punto na nagbibiro si Nico David, nagagatasan pa daw sana niya ng sobra ang issue na ito. Tol, pasensya ka na, pinaperahan ko yung sitwasyon mo, tol. Kung gusto mo ng hati, wag na. Bigla na lamang itong nagbitaw ng 2 nakakabahalang comments sa kanyang livestream stating na, dude, I'm gonna be vulnerable. I was about to noong 2022. Kaya nagresulta ng bigla ang pag-end ng livestream ni Nico David and uploaded a community post stating na umalis daw si Josh Pint sa Team Payaman para piliin ang kanyang mental health. Base na lamang sa mga videos na in-upload ni Josh Pint stating the reasons kung bakit ito umalis bilang video editor ni Kong TV, he never really specified na ang mga fans ng Team Payaman ang totoong dahilan kaya umalis ito doon. Isa na din siguro sa mga rason ay dahil ang mismong mga fans din na ito ang naging dahilan kung bakit siya nakapasok sa Team Payaman in the first place. Pero dahil nga sa mga constant na pangbabash sa kanya, pagtawag ng mayabang, pagsabi na lumaki daw ang ulo kahit nang ginagawa lamang daw nito ay mag-edit ng mga videos ni Kong at sumali minsan sa mga videos kasabay pa ng constant burnout sa pag-edit ang thought na hindi naman ito ang kanyang totoong plano dahil ayon pa sa kanya ang totoong goal daw talaga ay maging isang content creator kaya ito umalis bilang video editor ni Kong TV. Ngunit kahit na umalis na nga ito para maiwasan ang mga pambabati ko sa kanya, tiyak na hindi pa rin natatanggal ang itinantak na imahe ng mga fans ng Team Payaman sa kanya bilang dating editor ni Kong TV. And even after many years,
ito pa rin ang nakikita nila sa kanya. Kasi syempre, si Josh Pint, ayun yung pinakasikat na ngayon Editor? Oo naman, sino pa ba? Tayo na pag sinabi mong Josh Pint, editor, Ni? Kong TV. Yun! Kung titingnan naman din natin ang mga comments tungkol kay Josh, mapapansin din natin na karamihan sa mga comments na ito ay nagpaparinig na mayroon daw problema si Josh sa kanyang ugali, with them stating na may attitude talaga yan noon pa, humble on cam, kupal off cam. Wala kasi siyang character, puro pride at kayabangan, kaya di siya gusto ng tao, mostly TP fans. Magaling ba siyang editor? Oo naman, pang behind the scenes ka lang talaga at paminsan-minsang exposure. Mas may character pa si Angel at Bolts, hambog na bitter. Attitude niya ang problema. Wala rin kasi siyang personality for vlogging, parang lagi siyang may pinapatunayan sa videos niya. Mayabang, unlike kanila Steve na simulat sa pool, relatable yung vids. Si Lokar, ang ganda rin ng niche niya now. Cool family guy, mga light lang yung vids. Kay Josh Pint, ang bigat ng aura sa vids. Ang ingay pa. Base na lamang din sa mga nakikita ko tungkol sa videos ni Josh Pint, napapansin din pala ito ng ibang mga tao, stating na kay Josh Pint na mismo galing na wala raw siyang pakialam sa iisipin ng mga tao sa kanya. Pero siya rin yung nagbo-broadcast kung ano mga possible na sasabihin ng mga tao sa kanya. May something talaga dyan kay JP. In my opinion, ang nakikita ko sa kanya ay pagiging inconsistent, tamad at demotivated. Imposibleng di ka makahanap ng work sa loob ng isang taon, lalo kung may pangalan ka na. So, kumusta mga papito? Alam ko, tagal ko nang hindi nakapag-post ng kahit anong video dito. Tagal ko kayong pinaghintay, alam ko. Hindi ako makagawa ng kahit anong content kasi ito yung dahilan kung bakit. Minsan lang tatanong kayo, ano ba balita sa ito? Ang balita sa akin. Ito ang bago sa akin, tol. Tamad pa rin ako. Wala lang, speed lang. Ang ibig sabihin na parang wala na ako time. Gusto ko na mag-upload, kaso lang talaga. Tamad pa rin ako. Ngayon, nag-gets na kung bakit hindi ako makapag-post ng kahit anong content. Yes. Di ko alam sa sarili ko bakit ako tinatamad. Alam mo yun? Kumilos ka, Josh Pint. Di ko rin alam kung bakit tinatamad ako. Ito na siguro yung phase na kailangan kong labanan yung sarili ko pagdating sa katamaran. Tamad pa rin ako.